Gumamit tayo dito ng detailer technique instead na gumawa tayo ng hardline. Maganda tong process na to kapag gusto nating mas mabilis yung fading process na gagawin natin. Dahil hindi pa naman ganun kahaba yung buhok neto ni Tropa, ay rekta detailer na agad yung gagamitin natin dito. Pero kapag mahaba yung buhok ng kliyenteng ginugupitan natin, ay gamitan muna natin to ng 1.5 na guard at rekta na detailer ang ginamit natin dito mga ka-aspiring. Ang tinutukoy ko palang hardline ay yung guhit muna or guideline na tinatawag kapag gumagawa tayo ng fade. Ang advantage naman na ito mga ka-aspiring ay hindi na tayo matatagalan sa pagtanggal ng hardline na ginawa natin kapag gantong process yung ginagawa natin dahil wala na ngang hardline to. Kaya naman pala natawag na hardline yung ginagawa nating guideline. So halos same meaning lang sila, hardline tapos guideline. Naging hardline lang talaga siya na term kasi mahirap nga tanggalin yung guhit na yun. So kaya siguro hardline yung tinawag sa kanya. Base sa pagkakaunawa ko. Mahirap talagang tanggalin yung hardline na yun lalong-lalo na kapag yung clipper mo hindi naka-zero gap. Take note na kailangan yung clipper mo kapag nag-fade ka ay naka-zero gap. Sunod natin ginawa ang number 1 na guard. Paikot lang din ang gagawin natin dyan. Magsisimula tayo palagi sa open. After natin ng open ay close naman. Basta lagi tayo magsisimula ng open kapag meron tayong clipper guards na nilalagay sa mga clippers natin. At syempre magtatapos tayo sa close. Pero depende pa rin sa technique mo na nasimulan na kasi hindi mo naman pwedeng 100% kagayahin tong ginagawa kong process dahil mas mahihirapan ka. Kumbaga idagdag mo na lang sa idea mo to at dagdagan mo yung kaalaman mo. Pwede mong kunin yung ibang technique ko sa fading process na ginagawa ko ngayon at i-apply mo agad para hindi mo na makalimutan. Tulad ng sinabi ko kanina, ang ginagamit na natin ngayon is with guard pa rin na 0.5. So yan yung finishing touch usually na ginagamit natin pero since kulang pa yung fade natin kanina gamit yung detailer ay sinundutan din natin to ng no guard. Alam ko malilimutan yung pinaka-importanteng parte. Basta pag may guard yung ginagamit nyo, open palagi, tapos close yung sunod, tapos yun na yun. Usually yung halfway kasi ginagamit ko lang yun with no guard. Ito naman sinusundutan na natin dyan ng 1.5 na guard open tapos number 1 ulit para malighten natin yung mga dark spots at ginamitan natin ng thinning scissor para matanggal natin yung bahagyang kanto pero malinis pa rin yung transition. At konting sundot-sundot ng thinning scissor para matanggal yung mga dark spots para totally malinis yung fade na magagawa natin. At proceed na tayo dito sa pag-aahit. Sa pag-aahit naman sa una ay hindi naman kailangan mabilisan pero dahil ako sanay na ay medyo mabilis na yung mga birahan natin dyan mga ka-aspiring. Pero syempre nagsimula din ako sa mabagal lang. At tinutuyo na natin yung buhok neto ni Tropa. As you can see, fade yung ginawa natin ngayon dahil walang kamatayang taper fade lagi yung mga haircut natin. So minsan lang may magpagawa sa atin ng fade at i-style na natin tong buhok ni bro. Simple lang naman ang request sa atin dito ni Tropa. Yung tipong malinis lang pero maangas pa rin. You know, balik angas na naman to si Tropa. Siguradong sigurado na naman ako na nadagdagan na naman natin yung confidence neto ni Tropa. At sure naman ako na nagugustuhan niya yung gupit dahil pabalik-balik to si Tropa sa akin. So iba-iba yung preferences natin. Pwedeng hindi sa inyo maganda pero maganda para sa amin. Sana may napulot din kayong idea for today's video natin. At ito na yung itsura ni Tropa. Let's go. At halatang halata naman na hindi niya gusto. Joke lang. Pero maangas na. Siyempre bigyan mo. Give me some bro. Let's go. 'Di ba? Uuwi na naman siyang masaya.